Samantala, sa iba pang balita, dapat umanong iwasan ng mga kaalyado at kaibigan ni Vice President Sara Duterte ang pagbibitiw ng mga pahayag na nagpapahiwatig na nais nitong palitan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang mandato ay ibinibigay ng mga Pilipino ay hanggang 2018 ang dapat na pananatili ng presidente. Ayon nga kay House Assistant Majority Leader Jefferson Conghon ng lalawigan ng Zambales, nagiging malinaw na ngayon na ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte, kagaya ni Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez, ay hindi na makapaghintay para naman sa 2028 presidential elections. Ito ang inihayag nga ng mambabatas na kabilang doon sa mga miyembro na tinawag na Young Guns ng mababang kapulungan ng dyan sa unsolicited advice ni dating Speaker Alvarez ay lumalabas na panawagan niya na magbitiw itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung wala raw kakayahang resolbahin ang maritime conflict dyan sa China. Si Alvarez, mga kabombo, ay kilalang malapit na kaibigan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kilalang kritiko ng Marcos administration. Siya rin ay nagkaroon ng alitan sa nakababatang Duterte noong 2018 na naging mitsa naman ang pagkakapatalsik sa kanya bilang pinuno ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ipinaalala rin ng mambabatas kay Alvarez na si Marcos ang nakakuha ng pinakamaraming boto sa kasaysayan ng mga kumandidato sa pagkapangulo ng bansa na umaabot nga sa 31 million votes. Isang patunay na malakas ang suporta ng mga Pilipino sa naturang lider at sinabi pa ni Conghon ng panawagan na magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay parte ng malaking destabilisasyon na parte din ng effort at layuning guluhin ang kasalukuyang administrasyon na nakalinya naman sa kanilang political interest. Panawagan tuloy ng mambabatas mula sa Zambales na nagsasabing ang mga plano na pagpapatalsik ay hindi dapat naisama doon sa mga usaping pangpolitika, lalo na ngayon na may mga kinakaharap na usapin at problema ang ating bansa.